Isang pinagpalang araw po ng Sabado sa ating lahat, mga masugid nating taga-subaybay sa programang ito na magmerienda na tayo. Napakasarap isipin na napakabilis po ng panahon at malapit na ang pagdiriwang ng bawat isa sa Kapaskuhan. Bagamat hindi talagang December 25 isinilang ang ating Panginoong Kristo, ito po'y nakasanayan ng bawat isa. Ang mahalaga po, meron pong isinilang na Kristo na ating tagapagligtas at atin pong Panginoon. Kaya bawat isa po ay malayang ipagdiwang ang katotohanang naganap ng mahigit 2,000 taon na ang nakakaraan na meron po talagang isinilang na tagapagligtas at Panginoon dahil sa pagmamahal sa atin ng Panginoong Diyos. Ngayong araw na ito, bago po tayo dumako sa ating maikling pagbubulay na siyang pinakang merienda po natin, binabati ko muna po ang ating isa sa mga kaibigan, si Pastor Noli Panganiban ng Christ-Centered International, diyan po sa Santa Rosa, Laguna, maging ang kanyang may bahay na si Pastora Nancy. At siyempre pa, binabati ko rin po ng isang mapagpalang araw ng Sabado, ang aking may bahay na si Judith, at ang aming prinsesa na si Princess Aroha. At siyempre pa, sa umagang ito, gusto ko pong pasalamatan ang atin pong partner sa nasabi pong programa, si Brother Algin. Magandang araw ng Sabado sa iyong pakikinig. At siyempre, ang atin pong isa sa mga advisor at kaibigan, si Pastor Nick Bacani ng La Union o minsan nasa, kung hindi ako nagkakamali, nasa Pangasinan siya ngayon. Magandang araw ng pakikinig sa iyo, Pastor Nick. At ganoon din po, binabati ko po ang lahat ng mga dumadalo sa Snacks Group Devotion every Friday. Magandang araw po ng Sabado sa inyo. Sa umaga pong ito, atin pong ipagpapatuloy ang paksang El Elyon, God Most High, All-Powerful God. Noong pong mga naunang Sabado ay atin pong binigyan ng pansin kung paano dinescribe ang Diyos bilang Most High, bilang powerful God. At una po natin binigyan ng pansin that He alone created all things perfectly. At noong pong nakaraang Sabado, atin naman pong binigyan ng pansin na He alone created our hearts purely. Yan, kung mapapansin niyo po, lahat nagsisimula sa letter P, ang dulong salita ng atin pong mga punto. So yung una po, perfectly, and then nakaraan ay, o yung pangalawa, purely. At totoo naman po na napaka-perfect ang pagkalikha ng Diyos mula sa kawalan hanggang sa pagkakaroon ng lahat ng mga bagay dito sa mundong ibabaw na atin pong ginagalawan. Na bigyan din po natin ng pansin na nasira ito dahil sa kasalanan, subalit ang Diyos pa rin ay gumawa ng paraan dahil ang tao ay natukso ng kaaway na siyang dahilan kung bakit nagkasira-sira. Hindi lamang ang kaniyang nilikha sa mundong ibabaw, maging ang relasyon ng tao sa Diyos at ng tao sa kaniyang kapwa. Subalit, gumawa ang Diyos ng paraan. At ito nga po ay ang paraan niya
ipinagkaloob si Jesus Christ, kaya naman po meron tayong taon-taon na pagdiriwang na dapat ay araw-araw ipinagpapasalamat na si Jesucristo ay pinagkaloob para sa kapatawaran ng ating mga kasalanan. At hindi lamang mapatawad, kundi malinis din ang ating puso. Dahil kung hindi po malilinis ang ating puso, mananatili itong marumi at makikita sa atin ang paggawang walang kabuluhan o paggawa ng mga bagay na walang kabuluhan at tungo sa kapahamakan. Pero ang Diyos po, dahil nagmamalasakit siya, mahal na mahal niya tayo, at siya lamang ang may kapangyarihan na higit na magagawa ang linisin ng atin pong puso at isipan. Dahil kung hindi, kung meron pong sama ng loob dyan sa ating kalooban, lalabas ito sa ating bibig at makakapagsalita tayo ng mga bagay na masasakit at walang kabuluhan at hindi makakatulong sa mga makakarinig. Okay. So dako na po tayo sa atin pong pinakang huli. Bagamat marami pa pong pagdidescribe sa kapangyarihan ng ating Panginoong Diyos, 3 bagay lamang po itong aking ginawa at malaki na po may tutulong nito upang ma-appreciate natin ang ating Diyos bilang all-powerful God. Ito po yung pangatlo at huli sa atin pong pagmimerienda. Because He alone created our paths that we are to walk properly. Wow! The word properly. Okay, tingnan po natin ang isang talata na naghahayag tungkol po sa bagay na ito. Sa sa awit 32, 8 and 9. Sabi sa verse 8, sinabi ng Panginoong Diyos sa akin, ituturo ko sa iyo ang daan na dapat mong lakaran. Wow! Talagang ang Diyos po ang nagbigay ng daan, instruction, ng guide na dapat po nating lakaran. Sabi sa verse 9, papayuhan kita. Wow! Habang binabantayan. Verse 9, huwag kang tumulad sa kabayo o mola na walang pangunawa na kailangan pangrendahan upang mapasunod. Grabe po, ano? Ang pagdidescribe na yan. So, tingnan po natin mabuti. Maraming mga pwedeng panuntunan ang pwede nating mabasa. Halimbawa, sa isang opisina, may mga bylaws na tinatawag upang sundan ng mga empleyado. Para sa ganon, maging sensitibo at maingat ang bawat isa na gawin lamang kung anong dapat gawin bilang empleyado ng nasabing kumpanya. Pag lumabag sila, may batayan. Ito ang kanilang magiging kahatulan, no? Merong batayan. So hindi lang basta naisip, hindi lang basta kung saan dumampot, kundi talagang naitala ang batayan na ito para makita ang kanilang kamalian at ipahayag sa kanila kung ano ang nararapat na gawin sa kanila batay sa ginawa nilang paglabag. Ganon din naman sa atin pong buhay sa araw-araw. Ito po, buhay na to araw-araw. Sa pamilya, pag tayo ay nasa labas, sa trabaho, sa anumang dako, tayo naroon. Ano man ang ating gagawin, ang Diyos po ay sapat sa lahat ng kaniyang mga tagubilin. Hindi lamang po sapat sa kaniyang mga tagubilin, nandun din po ang kaniyang mga pagpapayo
Kung meron man tayong isang Diyos na pwede nating lapitan para sa pagpapayo, ay walang iba kundi ang Diyos na po na lumikha sa atin. Ang Diyos na nagbigay sa atin ng buhay at nakakaalam ng lahat-lahat sa ating buhay. No? So hindi lamang po siya nagbibigay ng instruction. Siya rin po ay atin pong dakilang tagapagpayo. Kung instruction, ibig sabihin, merong mga daan na dapat nating malaman at may mga daan na dapat nating hindi daanan. So ang Biblia, ang salita ng Diyos, na siyang kinalalagyan ng lahat ng mga instruction ng Diyos, ay marapat lamang po nating basahin. At dyan din po natin makikita ang kanyang mga payo. Hindi lamang po mga payo, no? Nandyan din po ang mga pangako ng ating Diyos. Sabi po sa Kawikaan din, sa Kawikaan, bago natin balikan ulit itong verse 9 ng awit 32. Sa Kawikaan o Proverbs chapter 3, 5 and 6. Sabi doon, trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding, and all your ways acknowledge Him, and He shall direct your path straight. Wow! Grabe po, no? So ang dapat po natin gawin, magtiwala ng buong puso sa ating Panginoong Diyos. Sigurado naman po na hindi tayo maliligaw. At ang kanya pong mga salita, ayon sa Biblia, ay makapangyarihan sa lahat. Sabi pa nga sa banal na kasulatan, ang nakakatumbas nito ay magkabilang talim na tabak. Grabe po, no? At ito ay buhay. At totoo naman po yan, batay sa ating mga karanasan. Naniniwala ko at alam ko ang bawat isa sa atin, once na napasakop at tinanggap ng buong puso ang kanyang mga salita, ito ay talagang gagawa sa iyo at sa aking buhay at makikita ang magandang bunga nito. No? So huwag tayong mananangon sarili nating karunungan, sabi dun sa Proverbs 3. Ibig sabihin po nun, huwag nating igiit ang ating sariling kagustuhan kung hindi naman po ito batay sa salita ng Diyos. At batay lang ito sa sarili mong pagkaalam. Napakaganda kung ang karunungan ng bawat isa sa atin ay mula sa Diyos sa magitan ng kaniyang mga salita. The more na tayo po ay nagbabasa ng Biblia, the more na pinagkakalooban tayo ng Diyos ng understanding, ng karunungan, upang sa ganoon, sa lahat ng ating mga gagawin, nakakasigurado tayong ang kalooban niya ang atin pong ginagawa. Balikan po natin ang awit 32 sa verse 9. Sabi dito, huwag kang tumulad sa kabayo o mola na walang pangunawa na kailangan pang rendahan upang mapasunod. Grabe po, no? Isa po itong babala. Mula sa salita ng Diyos, ang babalang ito. So, ibig sabihin, bukod sa instructions, bukod sa mga gabay, pagpapayo, mga pangako, meron din po mga babala na mababasa natin sa Biblia. Babala upang maging maingat tayo sa atin pong mga ginagawa at upang tayo po ay talagang mapaalalahanan. At sabi nga po dito, huwag tayo maging katulad ng kabayo o mola. Alam niyo po, ang kabayo at mola, nilalagyan siya ng maalala niyo po yun kung
makita nyo po, meron siyang may sinusot sa may bandang nguso, sa bandang ulo, at meron niyang lubid, no? At para tumakbo yan ng tuwid, kailangan nakakabit po yun. At ang lubid ay nakakatulong din para sa pagrenda dito sa kabayo kung saan siya pupunta. Hindi tayo dapat katulad po nila. Dapat tayo po ay malayang gumagawa. Sabi nga, tao sa puso ang ating pagsunod. Once na nabasa natin ang salita ng Diyos, huwag nating pagtigasin ang ating puso. Bagkus, atin po itong ipamuhay. Gawin natin ng may pagsunod dahil sa pag-ibig, dahil sa relasyon na meron tayo. Kaya napakahalaga po ng atin pong pagkaunawa sa relasyon na meron tayo sa Diyos. Hindi lamang dahil sa ano paman ayaw nating mapahamak, kaya tinanggap natin ang alok ng Diyos na pagkakaroon muli ng relasyon sa Kanya sa magitan ni Jesucristo. Hindi doon sa kapahamakan kundi dahil sa ito yung plano ng Diyos, magkaroon ng tamang relasyon sa Kanya, at kapag meron na tayong tamang relasyon sa Kanya, meron na tayong, sabi nga, forever o unlimited connection sa Kanya. Kaya every time na mangungusap ang Diyos sa pamagitan ng Kanyang mga salita, tiyak po na direkta mula sa Kanya, papunta sa atin sa magitan ng Biblia, hindi lamang ng Biblia, sa pamagitan din po ng pakikinig sa mga nagtuturo, tulad po ng inyong abang lingkod at ng iba pang mga lingkod ng Diyos na nagpapahayag ng mabuting balita ng kaligtasan, ng mabuting balita mula sa banal na kasulatan. At hindi lamang po, maging sa mga kapwa mananampalataya na talaga namang nag-share tungkol sa kanilang mga karanasan sa Panginoon, tungkol sa kanilang pang-araw-araw na buhay na kung saan naranasan ang gabay at ang patnubay ng Diyos sa kanila. At maging sa mga pangyayari, kapag tayo po ay magiging sensitibo sa mga pangyayari, ginagamit din po ng Diyos ang mga ito para mangusap sa atin at makapag-decide tayo kung ano ang dapat nating gawin at hindi dapat gawin. Napakabuti po ng ating Diyos na po. At nagpapasalamat tayo dahil siya po ay makapangyarihan sa lahat, kung paanong ipinakita niya ang paglikha sa mundong ito na perfect. Nasira man ito, pero sabi nga po sa banal na kasulatan sa Revelation, babaguhin niya ang langit at lupa at wala na pong maghihirap, magdurusa. Lahat po, maging ang tao ay magiging perfect, ibabalik sa dati, mabubuhay ng walang hanggan. And then, hindi lamang po yun, yung puso natin purely malinis na dahil sa pagpapatawad niya sa atin, paglilinis sa lahat ng ating mga kasalanan, at tayo naman po ay nagpakumbaba na lumapit sa Kanya at napalinis sa ating kabuang buhay. At salamat sa Diyos dahil sa Kanyang kapangyarihan, ibinigay niya ang the best na magiging patnubay natin, na siyang instruction, gabay, at ito yung salita ng Diyos na naglalaman ng mga panuntunan sa buhay, mga payo, mga pangako, maging mga babala, upang sa ganon maging maingat tayo sa bawat hakbang natin sa araw-araw nating pamumuhay. Pagpalain tayo ng Diyos, nawa ang ating pagmimerienda sa araw na ito ay talaga namang nasatisfy tayo, nabusog po tayo, at mabigyan natin ng kaluguran ng Diyos. Patuloy po tayong lumakad ayon sa inaasahan ng ating Panginoon para ma-enjoy po natin ang buhay. God bless you all. Maraming salamat sa inyo pong patuloy na pakikinig sa programang ito.